Title: Ang Bangka sa Gitna ng Bagyo. Sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, may isang binatilyong nagngangalang Marco. 16 na taong gulang siya, masipag ngunit medyo mayabang. Anak siya ng isang mangingisdang kilala sa kanilang lugar dahil sa sipag at kabutihan. Araw-araw, kasama ng kanyang ama si Marco sa pangingisda. Mayroon silang lumang bangka na pinamana pa ng kanyang lolo. Hindi ito maganda o makintab, may mga kupas na pintura at ilang bitik na paulit-ulit inaayos ng kanyang ama. Pero matibay ito, maraming bagyo na ang nalagpasan. Isang araw, sinabi ng ama ni Marco, "Anak, huwag mong maliitin ang bangkang ito. Hindi man ito bago, pero dito tayo binuhay ng dagat." Ngunit palihim na naiinggit si Marco sa kanyang kaibigang si Jonas, na may bago at malaking bangka na may makina. Mas mabilis ito at mas moderno. Isang hapon, habang nasa dalampasigan sila, nagyabang si Jonas. "Marco, kailan ka pagagamit ng luma ninyong bangka? Baka sa susunod, malunod na yan sa kalagitnaan ng dagat," biro nito. Napahiya si Marco. Umuwi siyang tahimik at may halong inis. Kinabukasan, maagang nagising si Marco. Wala ang kanyang ama dahil may sakit ito. Nagpasya siyang mangisda mag-isa, ngunit sa halip na gamitin ang kanilang lumang bangka, hiniram niya ang bagong bangka ni Jonas nang hindi ito nagpapalam ng maayos. Mabilis nga itong tumakbo sa dagat. Masaya si Marco habang hinahawi ng bangka ang alon. Nakahuli siya ng maraming isda sa maikling oras. Ngunit biglang nagbago ang panahon. Uminit ang hangin, kumulimlim ang langit, at lumakas ang alon. Isang malakas na kulog ang gumulat sa kanya. Sinubukan niyang paandarin ang makina pauwi, ngunit bigla itong namatay. Kinabahan si Marco. Sa lakas ng alon, hirap siyang kontrolin ang bangka. Wala siyang gaanong alam sa pag-aayos ng makina. Unti-unting napalayo siya sa pampang. Samantala, napansin ng kanyang ama na nawawala ang bangka at si Marco. Kahit may sakit, pilit itong tumayo at nagtungo sa dalampasigan. Nang malaman ang nangyari, agad niyang inihanda ang kanilang lumang bangka. "Delikado po, Mang Ruel." Sigaw ng mga kapitbahay. Malakas ang bagyo. Ngunit sagot niya, "Mas delikado kung pababayaan ko ang anak ko." Sumakay siya sa lumang bangka. Sanay siya sa ugali nito, alam niya kung paano ito gagalaw sa bawat alon. Alam niya kung paano ito babalansehin sa hangin. Sa gitna ng bagyo, nakita niya si Marco na halos umiiyak sa takot. "Ama!" sigaw ni Marco. Lumapit ang ama at tinulungan siyang sumakay sa kanilang bangka. Iniwan nila ang bagong bangka ni Jonas at dahan-daang naglayag pauwi. Pagdating sa pampang, sinalubong sila ng mga tao. Ligtas si Marco, basa at nanginginig, pero buhay. Napayakap siya sa kanyang ama. "Patawad po, ama. Minamaliit ko ang bangka natin. Minamaliit ko rin ang mga itinuturo ninyo." Ngumiti ang kanyang ama. "Anak, hindi sa ganda o sa bago na susukat ang halaga. Nasa tibay at sa tamang paggamit. Ganyan din ang tao." Mula noon, hindi na nahiya si Marco sa kanilang lumang bangka. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito. Tinulungan niyang ayusin at pinturahan ito. Mas lalo pa niyang pinahalagahan ang mga aral ng kanyang ama. Lumipas ang mga taon, naging mahusay na mangingisda si Marco. Hindi siya naging mayaman, pero naging responsable at mapagpakumbaba siya. At tuwing may makikita siyang bagong bangka sa dalampasigan, hindi na siya naiinggit. Ngumingiti na lamang siya, dahil alam niya, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa itsura, kundi sa tibay ng puso at sa pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka. Aral ng kwento.
Huwag maliitin ang simpleng bagay o ang mga biyayang meron ka. Madalas, ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa tibay, karanasan, at pagmamahal na kasama nito.